Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Malungkot ang Pasko ni Lola, perang pinaghirapan sa budol lang napunta. Ang mga halang na kaluluwa nagpiesta ngayon sa saya. Alamin sa Kilos Pronto. Tex, umpisahan natin, ano? Alam mo, marami pa rin talagang nabibiktima ng budol-budol. Ito'y pagpapakita ng pera na talagang limpak-limpak na salapi, pero karamihan doon ay talagang cut-out paper lang. Yeah. So, may nabiktima ho rito si alias Lola Fe, 67 years old. Ay nabiktima ho siya noong December 6. Ito lang, 2016, sa Lingayen, Pangasinan, natangay sa kanyang mahigit kumulang ₱250,000. Inuto raw si Fe ng grupo na dodoblehin ang kanyang salapi. Panoorin. Malungkot na sasalubungin ng Pasko at Bagong Taon ng 60 anyos na itinago namin sa pangalang Lola Fe, retired employee ng National Police Commission o NAPOLCOM. Mahigit kumulang ₱250,000 ang natangay kay Lola Fe. Ang perang inipon niya sa 37 taong serbisyo sa gobyerno, pambili sana ng grocery para sa kanilang Noche Buena at Medianoche. Sumbong ni Lola Fe na budol-budol daw siya. Lutang ang isip ko, una, sunod-sunuran na ako. December 6, 2016, magwi-withdraw sana si Lola Fe sa bangko sa Barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan ng halagang ₱200,000 nang may lumapit sa kanyang babae na nagpakilala sa pangalang Erlinda Ferrer Smith. May lumapit sa akin na babae, hinawakan yung kamay ko. Classmate, sabi niya, bakit ang payat-payat mo? Bigla naman sumingit sa eksena ang isang lalaking kasamahan ni Erlinda. Hinila raw ni na Erlinda at ng lalaki si Fe at niyayang sumakay sa kotse matanda para samahang bumili ng mga bato. Ngayon, lumapit na yung isang lalaki. Pwede pang magpatulong sa yung dalawa, sabi niya. Kung saan ang bilihan itong bato para sa bahay. Ay, mayroon akong alam dyan sa banda roon, sabi niya. Sa loob na sasakyan, may dalawa pang kasamahan sina Erlinda. No'y sinimulan na raw ng grupo ang pambobola sa matanda. Sabi nila, kung may pera ako, ikuan mo, dublihin namin. Uwi muna tayo sa bahay nyo. Takunin mo yung mga bank account mo, saka yung mga alahas mo. Dito na engganyo si Lola Fe sa alok ng mga durobo. Nagbigay siya ng ₱200,000 sa grupo. Maging ang mga alahas niya na nagkakalaga ng ₱70,000 nalimas ng grupo. Ang malupit niyan, mula sa Pangasinan, binyahe ng mga kawatan si Lola Fe papuntang Quezon City. Inuto siyang mag-loan ng karagdagang ₱200,000 sa Armed Forces and Police Savings and Loan Association Incorporated o APSLAI. Ang pagkuha ng biktima ng kanyang pera kasama ang kawatan, sapol sa CCTV. Matapos na ibigay ni Lola Fe ang halos ₱250,000 sa grupo, inabot sa kanya ang isang itim na bag at hinatid na siya sa kanilang bahay sa Pangasinan. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko yung bag na itim. Pagbukas ko, hindi pala pera, panay pad paper ang laman. Dito na nanlumo ang matanda. Sa paghahangad niya na madoble ang kanyang salapi, ang ending, ni singkong duling, wala siyang naitabi. Eto, Lex, yung nakakatawa, marami talagang naloloko pa rin dito sa modus na to. Alam mo, Lex, ako makakasakit ng medyo bubusina ako dahil dito sa sinasabing kasakiman ng ilan. With due respect, Kasi hindi naman kayo magkakaganyan kung hindi kayo sakim sa pera. Sino ba naman matutuwa ng sinasabing dodoble ang pera mo kung talagang pinaghirapan mo? Diba? Kung yan ay laway lang,
Kaya sabi nga ho natin, Lex, yung iba, para siguro mawalan ng kahiyan, sasabihin, hindi, na-hypnotize mo ako, nakatingin ako sa kanya, sunod-sunura na ako, naniniwala ka ba ron? Oo. Totoo kasi, Ben, na itong budol-budol na modus matagal na ito. Siguro, yung pamaraan lamang ng mga koloko itong mga dorobong ito, mukhang meron silang mga revisions pong ginagawa. At ang nire-refine nila para yung mga biktima nila, parang yung feeling nila, hindi to budol-budol. Kaya siguro marami sa ating mga kababayan, minsan tama si Ben nga na bumusina sa inyo dahil ilan sa ating gusto hong biglang milyonaryo kagad. Yung problema natin, kung hindi namin kayo pagsasabihan ng masakit, minsan hindi kayo natatauhan. Tama. Pwede ba bago kayo sumama sa mga ganumpong mga transaksyon, think twice. Okay, pero ako, Lex, eto naman, para makatulong ang Kilos Pronto, eto yung pang-kontra ninyo. Anti-modus tip to, laban dun sa sinasabing budol-budol. Pag ang isang tao lumapit sa inyo, di nyo kakilala, nag-uumpisa na ron, mag-iingat kayo. Pangalawa, pag nagpakita siya ng anumang bagay, alahas o pera sa kanyang bag na marami, at may kondisyones yan na hindi mo kilala, halimbawa, pasasama sa'yo o papalit sa'yo, nag-uumpisa na yung modus. Kung minsan, pagtutulungan kayo ng 1, 2, 3 para malito kayo at pagkatapos nakafocus kayo sa sasabihin, doon lagi sa magandang sinasabi, doble pera. Ikaw naman, magkaka-interest ka doon sa laman ng bag, maraming pera o kaya nga budol, bundle yun, puro mga cut-out na papel at mga alahas sa akala mo na iiwan sa'yo, pagkatapos kapalit nito, aalis ng sandali, mamumuti na mata mo dito. Inauwi pa ni Lola. Pagdating sa bahay. Hindi pala totoong pera. Paano magdodoble ang pera mo na wala kang investment? Magsi-change money lang. Yun ang sinasabi natin. Yun mawalang galang lang bubusina ako. Yun ang salitang S-A-K-I-M, sakim. Pero Lola Pe, huwag kayong mag-alala. Dahil po ang Kilos Pronto ay tinutugay-gayan po itong pong storya nito. Dahil meron naman pong CCTV. Malay nyo baka suswertehin pong Kilos Pronto at mahuli natin itong nakuhanan po sa CCTV, baka maibalik ang inyo pong perang naglaho Ayos, okay.